book of Hebrews. Hebrews 11:12. Nakita na po ba natin, mga kapatid? Okay. Ang sabi po dito sa Hebrews 11 verse 12, now, faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Palagi na natin nababasa ang Hebrews na to 11:12. Ito ay patungkol sa pananampalataya natin. So, magmula nang tayo po ay nag-umpisa sa ating pananampalataya, o naumpisa tayo sa pagbabautismo, palagi na natin naririnig ang faith. Alam niyo ba, kahit araw-araw na mapakinggan natin ang faith, amen, ang verse na ito, may mensahe po na dapat iparating sa bawat isa sa atin, sapagkat ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang pananampalataya. Hinihiling ko po kay Madam Idilin na ipag-pray po ang salita ng Panginoon. Let's bow our heads together. Panginoong Jesus, nabasa na po ang iyong mga salita sa aming harapan. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ang iyong vessel na si Sir Bertie, Panginoon, iyong bigyan ng makalangit na kaalaman, karunungan, at anointing, Panginoon, na ilagat mo po sa kanya ngayong gabi, na maituro niya po, Panginoon, sang-ayon sa iyong kalooban. At tulungan mo rin po kami na yung mga anak na makikinig ng yung mga salita, buksan mo lang ang aming pag-unawa, ang aming mga isip, alisin mo, Panginoon, mga hadlang na siyang cause ng hindi namin pakinig, kundi tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi pong willing na makinig at magkaroon po kami ng desire, hunger sa mga salita mo na maririnig po namin ngayong gabi. Lord, tumingin ka po sa aming gitna, at ay kumandi sa mga espiritong hindi po dito sa loob nito, kundi I rebuke the spirit, my God, na kundi ang espiritu mo, Panginoon, ang tumahan sa amin sa gabi ito. Ang dalangin namin, Panginoon, sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray, we say amen. Amen. Salamat sa Evelyn. Kinabahan ako. Parang masayumin siya. Kami sa likod, nanginginigan. Naku, salamat. Lalo po ako, Panginoon, na tulungan mo po ako, Panginoon. Okay. Amen. Alam po ba natin, mga kapatid, na sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon, diyan nag-uumpisa ang ating pananampalataya. Ang sabi ng Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing the word of God. So dapat sa bawat isa sa atin, huwag tayong magsawa na makinig ng salita ng Panginoon, sapagkat ang salita ng Panginoon, ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Diba? Gaya ng Matthew 4:4, ang sabi doon, man shall not live by bread alone, but by in every word that proceeded from the mouth of God. So hindi lamang po tayo mabubuhay sa pamamagitan ng mga pagkain. Alam ba natin na ang mga pagkain magmula sa umaga, merienda, tanghali, tapos may merienda. So parang 6 na beses tayong kakain sa isang araw. Nasubukan niyo na ba yan? Yung iba nai-impact sulat, nasubralay panangan to. Aga makabangon, aga makaalagay. Naranasan niyo na ba yun, mga kapatid? Diba? Diba, minsan naman, huwag lang natin kalimutan, napakainin din ang ating kaluluwa. At iyan ay ang pagbabasa ng salita ng Panginoon at pakikinig ng salita ng Panginoon. Dahil hindi magsisimula ang iyong pananampalataya kung hindi ka makikinig ng salita ng Panginoon. Kaya ugalihin natin ang makinig ng salita ng Panginoon. Hindi nyo ba napapansin na kapag wala ang Martes, kapag wala ang Bible study ng Martes, para kayong nauuhaw, naranasan nyo na ba yun? Hinahanap-hanap nyo ba yung Martes na makarinig ng salita ng Panginoon? Hindi yung pagkain ang pinupuntahan natin dito. Hello? Palakpan nga sa Panginoon! Praise God. Okay, gaya po ng sabi ko, mga kapatid, huwag nating kaligtaan ang makinig ng salita ng Panginoon. At isa pa, huwag lang makinig, isagawa natin. Hello? Gawin natin, matuloy. Isagawa natin ang salita ng Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon, love your enemy, kailangan gawin mo.
Diba? Mahirap minsan gawin yun na mahalin ang kaaway. But when the Spirit of the Lord is inside your heart, bagamat may proseso ito, pero magagawa mo ito sa tulong ng panalangin. Naranasan nyo na ba yun? Meron na ba kayong mga kaaway na sa school, o sa kapitbahay, o sa loob ng bahay? Pag sa loob ng bahay, hindi mo kausap ang iyong asawa, yung anak, o yung pamangkin mo kung sino, anong mangyayari sa loob ng bahay? Wala timikan, nandiyan mo. Gano'n na po. Sir, may inaway Okay. po ako. Pero lang ini inaway. Okay, gano'n nasasaba mo na tan, baliwal. Anong pakiramdam? Masaya ba kayo? Pag may kaaway kayo? Anong pakiramdam? Masakit sa dibdib, di ba? Wawa ka nga. Masakit sa dibdib. Lalo na pag nakita mo yung kaaway mo. Nung nangyari, umbiyang ka ang dala na mo. Ay, naku, tas katuman na talaga yung dala na mo. Di, ilis mo na ba? Pero ang sabi ng Panginoon, love your enemy. Love your enemy. Mas mabuti na lang na, sister, kumusta ka? No, bibira. Sa ikwento man natin kaaway mo, binati to alaman niya, pindugo na to alaman, tulangin mo. Di ba? Ganun yun. Subukan ninyo ang hindi magpatawad. Sige. Subukan nyo. Apautan nyo yun. Sige siya lang. Okay? Ngayon, apautan nyo ang makabayan. Siyempre, anak ko nila hindi pagkabayan ko, di ba? Natantanon, apautan nyo. Siyempre, magtatawid kila. Tapos siyempre, kailangan nyo na yun, di ba? Ngayon, kayo, hindi nyo ako mapatawad dahil nasa sa utang na yan. Masakit sa dibdibyo. Natanong na sasaba iya, kung sasabi na layo. Aranasan nyo natin. Hello? Naranasan nyo na yung amay walikaway mo nung nanunin mo sasabi na lang. Dahil nangyari nga ngali ka lang amay kung sabihin lang mo eh. Gawin kami. Yeah? Okay po ba yun mga kapatid? So let us love our enemy. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes! Okay. Alam ba ninyo na ang ating pananampalataya ay inahalin ang ating pananampalataya ay inahalin tulad sa bahay na gawa sa kawayan at gawa sa bato. Bakit dito inahili? Bakit dito akilat inandan seminar? Alin tulad, so abong niya kawayan, tan abong niya bato. Okay. Pag dumating ang bagyo, ang bahay ng kawayan, ito ay madaling matumba. Kung ang iyong pananampalataya ay mahina, pagdating ng mga pagsubok sa buhay mo, mawawala ka na sa church. Bakit hindi ka na rin aatin dito sa Bible study na to? Diba? Pero ang bahay na bato, kapag dumating ang bagyo, ito ay matibay. Halimbawa, ito matibay na rin kasi gawa ng bato, di ba? Matibay. Tanong ko lang tayo, saan galing yan yung bahay ng bato, saan galing? Sino may gawa? Example lang yung bahay mo, kung bahay ng bato, okay? Kung bahay ng bato, matibay yun. Okay, yan ay halintulad sa ating pananampalataya. Yeah, okay. So, ang bahay na gawa sa bato, pag dumating ang bagyo, hindi talaga ito matutumba dahil matibay ang pundasyon ng bahay na bato. Ganyan din sa ating pananampalataya. Kung matibay ang ating pundasyon, ito ay hindi kayang gibain ng kahit sinong kaaway. Alam niyo naman ang ating kaaway, hindi natin nakikita. Di ba? Kaya pagdating ng pagsubok, halimbawa kasi sa buhay ko, tingnan nyo na lang, ang dami kong dinanan na pagsubok. Kung ako ay kulang sa pundasyon sa aking pananampalataya, marahil matagal na akong wala sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon dahil sa pananampalataya at dahil sa matibay na pundasyon ng aking pananampalataya, ay narito pa rin ako na nakatayo. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman ang mga problema na dinaanan ko. Marami. Andyan, naranasan ko yung nakarinig ng mga masasakit na salita. Naranasan ko yung pinantami-tamian lang. Kasunod labat yun. Naranasan ko lahat yan. Naranasan ko rin yung, hindi ko dinalaw ng asawa ko. Naranasan ko rin na nasaktan dahil ng babae ang asawa ko. Sa piling ninyo mga nanay, hindi ba yung masakit? Natural masakit. Pero salamat sa Panginoon dahil may Panginoon ako at may Espiritu ng Panginoon na siyang kumikilos sa buhay ko. Kaya ang asawa ko ay napatawad ko. Amen. Yeah. Hindi nyo lang ba alam na
marami ring mga nangyari sa buhay namin dalawang mag-asawa sa totoo lang. Kasi siya rin lang naman ang nagsabi lumabas na may anak si Brother Leonardo. Sinasabi ko ito sa inyo as a testify how to become stronger with my faith. Because with all the experience that I've been through, it helps me a lot. It develops my faith. It becomes